Are you crazy? Grabe ang galit ng kaibigan ni Meng dahil sa kanyang sinabi. Si Carol, kaibigan at katrabaho niya sa company na ilang taon niya nang pinapasukan. Sekretarya siya ni Matias at kahit may kinakasama na siya, nakabukod na sila at kahit paano nakakaraos naman. Pinili pa rin talaga niyang magtrabaho para makatulong kay Leo. Si Leo ay 2 taon niya nang kinakasama at hanggang ngayon hindi pa siya nito pinapakasalan. Hindi niya naman minamadali pero naiinggit talaga si Ming. Masarap sa pakiramdam na hingi ng kamay ng taong kanyang minamahal pero ang bigat ng mga sunod na buwan para sa kanya at para sa kinakasama niyang sabik na talagang bumuo ng pamilya. Nalaman kasi niyang hirap siyang magkaanak. Posible pa na baog talaga siya. That's why isang desisyon ang naisipan niyang gawin. Ito ay ang ipaubaya ang mahal niya upang bumuntis ng ibang babae. Ayaw ni Leo nung una, pero dahil sa guilt na dala niya, ipinilit niya ito para sa kasiyahan ng kanyang mahal na asawa at para sa sabik nitong mga magulang na mag-apo. Hindi ito alam ng side ni Meng. Si Carol lang na kaibigan niya ang lakas loob niyang pinagsabihan. Para naman to sa ikakasaya niya. Anak lang naman tapos babayaran namin yung babae at hindi na ulit magpapakita pa. You're out of your mind, Meng. I swear, isa itong desisyon mo na pagsisisihan mo talaga. No, bakit naman? Para naman to sa kanya, para sa anak na pinapangarap niya. At ako pa rin naman ang uuwian niya. Mamahalin ko ang bata na parang ako ang nagluwal. Pagak na natawa si Carol. Basta wag kang iiyak sa akin pag tama ang sinabi ko Napabuntong hininga na lang si Mengay. Hindi pinansin ni Meng ang babala ng kaibigan dahil nangingibabaw ang pagmamahal niya kay Leo. Para sa kanya, ang sakripisyong ito ang magpapatatag sa kanilang relasyon. Kaya naman ang sumunod na buwan, nang sabihin sa kanya ni Leo na nakahanap na ito ng babaeng payag sa setup, kapalit ng pera, gumaan ang loob niya. Hinayaan niya si Leo na ayusin ang lahat. Isang gabi, maagang pinauwi ni Matias si Meng mula sa opisina dahil natapos nilang mas maagang isang malaking proyekto. Excited si Meng. Gusto niyang isorpresa si Leo at ipagluto ito ng paborito nitong ulam bilang pambawi sa mga araw na busy siya. Bit-bit ang mga biniling groceries, masayang pumasok si Meng sa gate ng inuupahan nilang bahay. Napansin niyang bukas ang ilaw sa sala pero walang sasakyan sa garahe. Kaya naisip niyang baka nag-commute lang ang kinakasama. Pagbukas niya ng pinto, nakarinig siya ng mahihinang tawa mula sa direksyon ng kanilang kwarto. Kunot noong ibinaba ni Meng ang mga supot sa kusina at dahan-dahang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Sigurado ka bang hindi makakahalata ang asawa mo? Boses ng isang babae, may halong landi at tawa. Hindi yun, masyadong nabulag sa pagmamahal sa akin yun. Tsaka pakiramdam niya, may kasalanan siya kaya kahit ano papayagan niya. Sagot ng pamilyar na boses kay Leo. Isipin mo, siya pa mismong nagtulak sa akin na maghanap ng ibang babaeng bubuntisin. Ang tanga lang, di ba? Napatakip ng bibig si Meng, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang tuhod niya, nangatog sa narinig. Pero paano kung malaman niya na 5 taon na tayong magkarelasyon, na bago pa naging kayo, akin ka na? Hindi niya malalaman. Ang alam niya ngayon lang tayo nagkakilala para lang sa bata. Hayaan mo, kapag nakuha ko na lahat ng pera niya at kapag nanganak ka na, iiwan ko na rin ang baog na yon. Parang gumuho ang mundo ni Meng sa bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaking binuwisan niya ng buhay at dignidad. Hindi lang pala siya niloko ngayon. Matagal na siyang ginagawang tanga. Ang sakit, ang galit at ang labis na panlulumo sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Nanginginig niyang itinulak ng malakas ang pinto. Gulat na napabalikwas ang 2 mula sa kama. Si Leo, walang suot na pang-itaas at ang babaeng nakahiga sa tabi nito na may hawak pang baso ng alak. Meng, kanina ka pa ba dyan? Nanlaki ang mata ni Leo. Hindi nakapagsalita si Meng. Tumingin siya kay Leo pagkatapos ay sa babaeng walang bakas ng hiya sa muka. Ang mga luha na kanina pa gustong pumatak ay kanyang pinigilan. Sa halip na umiyak at magmakaawa, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mengay. Naalala niyang sinabi ni Carol at doon niya napagtanto na tapos na ang pagiging tanga niya. Marunong din ako maglaro, Leo. Malamig niyang sambit bago lumabas ng bahay para iwan ng mga ito. Dumiretso siya sa kumpanya,
Imbis na magmukmok, alam niyang madaming gagawin bukas kaya mas pinili na lang niyang mag-overtime. Hindi lang niya inaasahan na nandoon pa pala ang boss nilang si Matias. Nakita pa siya nitong umiiyak sa sobrang sama ng loob niya at ang sakit na nararamdaman niya. "Why are you crying?" Nagulat si Meng dahil ngayon lang ito nagtanong ng hindi tungkol sa trabaho. May paki din pala ito sa mga taong nasa paligid nito. "Wala po, personal problem lang po. Pasensya na, nadala ko pa dito sa trabaho." "Here, you can drink pero wag kang maglasing ha, makikinig ako sa'yo." Sa ilang oras na pagkwento ni Meng, namalayan niyang tinamaan na pala siya ng alak. Sa sama ng loob niya at sa gustong gumanti kay Leo, lakas loob niyang hinalikan si Matias. Akala niya magagalit ito at papaalisin siya. Pero nanlaki ang mata niya nang mas naging agresibo pa ito. Ang marahas at mabilis na pagtugon ni Matias ay hindi inaasahan ni Meng. Ang akala niyang simpleng paghalik, dala ng labis na kalasingan at puot, ay sinagot ng boss niya ng isang mapusok at tila matagal nang pinipigilang pagnanasa. Binuhat siya nito mula sa pagkakaupo at isinandal sa pader ng malawak nitong opisina. Sa mga sandaling yun, ang mukha ni Leo na puno ng pagtataksilang nakikita ni Meng. Bawat maririing halik nito sa kanya ay ginagawa niyang sandata para burahin ang sakit. Kung itinuring siyang basura at walang kwenta ng lalaking minahal niya ng 2 taon, iba't ibang uri ng pagpapahalaga naman ang ipinaparana sa kanya ng kanyang boss ngayon. Nang gabi ring iyon, sa ibabaw ng marangyang leather sofa sa loob ng CEO's office, isinuko ni Meng ang kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Ang bawat dating at bawat piga ay naging marubdob na gabi ng pagsasama na kailanman hindi niya naranasan kay Leo. Kinabukasan, nagising si Meng na sumasakit ang ulo. Nakatakip ang isang mabangong kumot. Wala na si Matias sa tabi niya. Ngunit may iniwan itong maikling sulat sa ibabaw ng lamesa. "Take the day off. Your things from your apartment are already transferred to one of my condos. Address is written below. Don't go back to that man." Napanganga si Meng. Masyadong mabilis at makapangyarihang kumilos si Matias. Pero imbis na matakot, nakaramdam siya ng matinding proteksyon. Agad niyang tinawagan si Carol para magkita sila sa isang malapit na coffee shop. "Ano?" Muntik nang maibuga ni Carol ang iniinom nitong kape nang ikwento ni Meng ang buong nangyari mula sa pagkahuli niya kay Leo at sa kabit nitong 5 taon na pala hanggang sa nangyari sa kanila ng boss nilang si Matias. "Sinasabi ko na nga ba hayop yang si Leo. Pero teka, kay Sir Matias, seryoso ka ba, Mengay?" "Seryoso ko, Carol. Wala na akong pakialam at kung ginawa kong tanga ni Leo, pues ipapakita ko sa kanya kung sino ang pinalitan niya. Di ko naman seseryosohin si Matias Alam ko namang ginamit ko lang siya para makaganti. At baka natangay lang din siya ng alak. Ang mahalaga, nakalayas na ako sa impyernong bahay na yun." "Pero grabe ha, ang bilis umaksyon ni Sir Matias. Ibig sabihin, may gusto yun sa'yo noon pa." Ani Carol na tila kinikilig pa sa kabila ng tensyon. Lumipas ang 2 linggo. Lumipat si Meng sa marangyang kondo na ibinigay ni Matias. Sa opisina, nanatiling propesyonal ang kanilang turingan. Walang nangyari ulit, walang iwasan. Tila ba pinag-usapan ng mga mata nilang dalawa na panatilihing sekreto ang gabing yun. Samantala, hindi tinigilan ni Leo si Meng. Halos araw-araw itong nagpapadala ng text, nagmamakaawa at pumupunta pa sa labi ng kumpanya para humingi ng tawad. Kesyo tinapos na daw niya ang ugnayan sa babae na si Meng lang daw ang mahal niya at nagawa niya lang yun dahil sabik siya sa anak. Ngunit bawat luhang ipinapakita ni Leo ay nagmumukhang basura na lamang sa paningin ni Mengay. Hindi na siyang dating Mengay na madaling mauto. Subalit isang umaga, habang nagtitimpla ng kape para kay Matias, biglang naramdaman ni Meng ang matinding pag-ikot ng kanyang paligid. Ang amoy ng paborito niyang espresso na dati gustong-gusto niya, biglang nagdulot sa kanya ng matinding pagduduwal. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo ng opisina at doon sumuka. "Meng, are you okay?" Nag-angat ng tingin si Meng at nakita si Matias na nakatayo sa pinto ng banyo. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito.
Opo sir, baka po napadami lang ng kain kagabi. Pagdadahilan niya habang nagpapahid ng bibig gamit ang tissue. You look pale. Go to the clinic or better yet, file a sick leave. Malamig ngunit may otoridad na utos ni Matias bago ito bumalik sa lamesa nito. Kinahapunan, dahil hindi nawawala ang kakaibang pakiramdam at ang tila pagkirot ng kanyang puson, nagpasya si Meng na dumaan sa isang butika bago umuwi sa kondo. Bumili siya ng pregnancy test kit. Alam niyang suntok sa buwan ng kanyang iniisip. Paanong mangyayari yon? Gayong ang resulta ng pagsusuri sa kanya noon, baog siya o walang tsansang magkaanak. 2 taon silang nagtalik ni Leo ng walang proteksyon, pero wala namang nangyari. Pagdating sa kondo, nanginginig ang mga kamay ni Meng habang ginagawa ang test. Inilapag niya ang maliit na plastic sa ibabaw ng lababo at nag-intay ng ilang minuto. Pikit mata niyang hinarap ang resulta nang lumipas ang oras at doon tila huminto ang tibok ng kanyang puso. 2 pulang guhit, malinaw, walang kaduda-duda, positive. Napasandal si Meng sa dingding ng banyo. Unti-unting napaupo sa sahig. Paano ang isang tulad niyang sinabihan ng doktor na baog, biglang nabuntis sa isang gabi lang na pagsasama nila ng boss niya? Ibig sabihin ba nito, hindi siyang may problema? Ibig sabihin si Leo ang baog at walang kakayahang magkaanak at gumawa lang ito ng kwento para makuhang pera niya at magkaroon ng dahilan para isamang matagal na nitong kabit. Diyos ko, napahagulugol si Meng. Ngunit sa pagkakataong to, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Karma, isang napakalaking karma para kay Leo. Ngunit kasabay ng katotohanan yon ay ang isang malaking takot na lumamon sa kanyang sistema. Ang dinadala niya, hindi anak ng isang ordinaryong lalaki. Ito'y anak ni Matias Vance, ang bilyonaryong CEO ng kumpanyang pinapasukan niya. Paano niya ito sasabihin sa lalaking ginamit lang niya para sa isang gabi ng paghihiganti? Nanginig ang buong katawan ni Meng habang nakatitig sa 2 pulang guhit. Ang bawat patak ng kanyang luha may halong pait at tagumpay. Tama ang hinala niya. Hindi siya ang baog. Sa loob ng 2 taon, binalot siya ni Leo ng labis na guilt. Pinagmukhang may kulang sa kanya at ginawang dahilan ng kanyang matres para lang makapagdala ng ibang babae sa buhay nila. Pero ang totoo, si Leo ang walang kakayahan. Si Leo ang may diferensya. Napahawak si Meng sa kanyang tiyan. Isang buhay ang himalang tumitibok sa loob noon. Isang buhay na galing sa lalaking hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang bukas. Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili habang unti-unting napapalitan ng kaba ang kanyang pananabik. Kinabukasan, pumasok si Meng sa opisina na tila lumulutang. Sinubukan niyang maging normal, ngunit bawat kilos niya ay binabantayan ng sarili niyang takot. Paano kung malaman ni Matias? Paano kung isipin itong binitag niya ito para lang sa pera at kapangyarihan? Habang nag-aayos siya ng mga papeles sa table niya sa labas ng CEO's office, biglang bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Matias na seryoso ang muka, nakasuot ng kanyang mamahaling navy blue suit. Subalit bago pa ito makalampas, napatigil ito sa harap ng lamesa ni Meng. Are you feeling better? Tanong ni Matias. Opo sir, okay na po ako. Maraming salamat. Sagot ni Meng na hindi direktang makatingin sa mga mata ng boss. Tinitigan siya ni Matias ng ilang segundo bago tumango. Good. I have a meeting with the board at 10 a.m. Clear my afternoon schedule. We need to talk. Ang 4 na salitang yun ay sapat na para magpanik ang puso ni Meng. May nalaman ba ito? Hindi pa nakakasagot si Meng nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ng security mula sa intercom sa kanyang lamesa. Ma'am Mengay, pasensya na po. May lalaki po kasi dito sa lobby nagwawala. Ayaw umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Si Leo daw po. Napaangat ang tingin ni Meng at nakita niyang madilim na ang mukha ni Matias. Bago pa makapagsalita ang boss, ay nauna na si Meng. Ako na pong bahala sir, pasensya na po sa istorbo. Mabilis na bumaba si Meng patungo sa lobby. Pagkababa niya ng elevator, nakita niya agad si Leo na hinaharangan ng 2 gwardya.
Gulo-gulo ang buhok nito, tila hindi nakatulog ng ilang araw at may hawak na bouquet ng tuyong rosas. Meng, salamat sa Diyos. Bumaba ka rin. Sigaw ni Leo nang siya'y makita. Agad itong lumapit at lumuhod sa harap niya. Walang pakialam sa mga empleyadong nakatingin. Meng, patawarin mo ko. Nabulag lang ako. Iniwan ko na siya. Pinalayas ko na sa bahay. Ikaw lang ang mahal ko, Meng. Bumalik ka na sa akin, please. Mag-ampon tayo o kaya mag-IVF tayo. Gagawan natin ang paraan para magkaanak tayo. Tiningnan siya ni Meng mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri. Ang lalaking akala niya noon ay langit, ngayon ay mukha ng basurang nagmamakaawa sa kalsada. Tumayo ka nga dyan, Leo. Nakakahiya ka. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Meng, 2 taon tayo. Alam kong nasaktan kita. Pero naisip mo ba ang nararamdaman ko? Sabik lang ako magkaanak kaya ako nagpadala sa kanya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Meng. Humakbang siya paitaas at yumuko para bumulong kay Leo. Sapat lang para silang dalawa lang ang makarinig. Sabik kang magkaanak, Leo? O baka naman sabik kang itago ang katotohanang ikaw ang may depekto? Natigilan si Leo. Nanlaki ang mga mata. Anong sinasabi mo? Nalaman kong baog ako dahil sa mga peking laboratory results na ikaw ang kumuha, di ba? Para may dahilan kang ipasok ang kabit mo sa buhay ko. Pero may hindi ka alam, Leo. Dinala ni Meng ang kamay niya sa kanyang sariling tiyan at may halong garalagalang boses, ngunit puno ng panunuyo. Buntis ako, 2 linggo na. At siguradong sigurado ko, hindi ikaw ang ama. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ni Leo. Nawala ang kulay sa kanyang mga pisngi. Hindi, imposible. Sabi ng doktor. Sabi ng doktor mo, dahil pinagkatiwalaan kita. Pero ang totoo, baog ka, Leo. Kaya kahit 5 taon na kayo ng kabit mo, hindi mo siya mabuntis-buntis. Bawat salita ni Meng, parang saksak sa ego ni Leo bilang lalaki. Kaya huwag ka nang magpapakita sa akin. Dahil sa susunod na lumapit ka, ipakukulong kita. Tumalikod si Meng. Handa nang iwan si Leo na nakatulala at parang nabaliw sa sahig ng labi. Ngunit pag-ikot niya, tila huminto ang mundo niya sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon. Nakatayo sa may di kalayuan, malapit sa elevator si Matias. Narinig nito lahat, kitang-kita sa matigas nitong panga at nagbabagang mga mata na nakuha nito ang bawat detalye ng usapan. Dahan-dahang naglakad si Matias patungo sa direksyon ni Meng. Nilagpasan nito si Meng at direktang hinarap si Leo na kasalukuyan pang nakaluhod. I believe my secretary already made herself clear. Malamig at mariing saad ni Matias. Ang otoridad nito sapat na para manginig ang sino man. Guard, drag this trash out. At kapag bumalik pa yan dito, call the police immediately. Agad na binuhat ng mga guard si Leo na wala ng lakas para pumalag. Tulala pa rin sa katotohanang nalaman. Nang maiwan silang dalawa sa gilid ng labi, lumingon si Matias kay Meng. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito nakatitig sa tiyan ni Meng. May office now. Maikling utos ni Matias bago ito maunang naglakad patungo sa elevator. Pagpasok sa loob ng opisina, halos marinig ni Meng ang sarili niyang tibok ng puso sa sobrang tahimik. Nanatiling nakatayo si Matias sa harap ng malaking salamin na bintana. Nakatalikod sa kanya habang nakapamulsa. Is it true? Basag ni Matias sa katahimikan. Napalunok si Meng at pinigilan ng manginig. Ang alin po, sir? Dahan-dahang humarap si Matias. Ang kanyang mga mata, may kakaibang seryosong emosyon na hindi pa nakikita ni Meng kailanman. Ang narinig ko sa labi. Are you pregnant, Mengay? Hindi nakasagot agad si Meng. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihing nagpapanggap lang siya para layasan siya ni Leo. Pero alam niyang walang silbi ang magtago sa isang bilyonaryong tulad ni Matias. Opo, 2 weeks, sir. Pasensya na po. Alam kong ginamit ko lang kayo nung gabing yun na para makaganti. Hindi ko po sinasadya na. Stop! Pigil ni Matias, sabay hakbang lapit sa kanya. Napaatras si Meng hanggang sa sumandal ang likod niya sa pinto ng opisina. Lumapit si Matias hanggang sa dulo. Sapat para maamoy ni Meng ang mamahaling pabango nito. Itinaas ni Matias ang kamay nito at dahan-dahang hinawakan ng baba ni Meng para iangat ang mukha nito.
Who told you that you just use me? Po? Isang tipid ngunit seryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ng CEO. Meng, I don't sleep with women just because they are drunk or broken-hearted. If I didn't want you, I would have pushed you away the moment you kiss me. Ibig sabihin? I've been watching you for a long time. I knew about your boyfriend and I hated how he treated you. That night was my chance to take you away from him. Pag-amin ni Matias, habang ang kanyang hinlalaki, marahang hinahaplos ang pisngi ni Meng. And now that you're carrying my child, do you really think I let you handle this alone? Sir Matias? Drop the sir, Mengay. Bulong nito, unti-unting inilalapit ang muka sa kanya. Starting today, you are no longer my secretary. You are the mother of my child and soon my wife. At hindi ko hayaang may manakit pa sa'yo ulit. Parang huminto ang ikot ng mundo ni Meng sa mga narinig niya. Ang lalaking inaakala niyang yelo sa lamig at walang pakailam sa mundo, naglalabas ngayon ng mga salitang matagal na palang nakatago sa dibdib nito. Ang kanyang Sir Matias may gusto na noon sa kanya. Matias? Halos hindi lumabas ang boses ni Meng. Ang dila ay tila napako habang ang kanyang puso ay nagwawala sa halo-halong kaba, gulat at hindi maipaliwanag na saya. Inilapit pa ni Matias ang muka, sapat para maramdaman ni Meng ang mainit nitong hininga. I mean it, Mengay. I'm not a man who runs away from his responsibilities. More than that, I am not a man who let go of what's finally mine. Binitiwan ni Matias ang kanyang baba, ngunit bago pa makahinga ng maluwag si Meng, nagulat siya nang lumuhod ang bilyonaryong CEO sa mismong harap niya. Dahan-dahang idinampi ni Matias ang kanyang palad sa patag pa ring tiyan ni Meng. Ang hawak nito ay tila napakaingat na para bang hinahawakan nito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Matias, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Pakiusap ni Meng, naasiwa dahil hindi siya sanay na ang isang tulad ni Matias Vance ay lumuluhod sa kanya. Tumingala ito sa kanya, may paninindigan ng mga mata. Pinoprotektahan ko ang akin, Meng. Mula ngayon, wala ka nang iisipin, kundi ang kalusugan mo at ng anak natin. Maliwanag ba? Dahan-dahang tumango si Meng, unti-unting natutunaw ang takot na kanina lang ay lumalamon sa kanya. Kinahapunan, hindi na pinatapos ni Matias ang shift ni Meng. Siya mismong naghatid sa kanya pauwi sa kondo. Pagpasok sa mamahaling unit, agad na pinaupo ni Matias si Meng sa sofa at binigyan ito ng maligamgam na gatas. Magpahinga ka rito. I'll just make a few phone calls. Bili ni Matias bago lumabas sa balkonahe. Naiwang mag-isa si Meng sa sala, nakatitig sa baso ng gatas. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. 1 buwan lang ang nakakalipas. Nagmamakaawa siya sa tadhana na sana magkaanak sila ni Leo. Ngayon, ang lahat ng binuo niyang pangarap kasama ang lalaking nagtaksil sa kanya ay naglaho na. Ngunit pinalitan naman ng isang mas malaking katotohanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Carol. Kailangan niya ng kausap na makakapagpabalik sa kanya sa realidad. Mengay! O akala ko ba may pag-uusapan kayo ni Sir Matias? Anong nangyari? Pinatalsik ka ba sa trabaho? Hindi, Carol. Narinig niya kami ni Leo sa labi kanina. Nalaman niyang buntis ako. Diyos ko! Anong sinabi niya? Nagalit ba siya? Hindi. Sinabi niyang pananagutan niya ako at matagal na daw niya akong gusto. Isang malakas na tiliyang sumalubong sa tenga ni Meng mula kay Carol. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi ko sa'yo eh, may kakaiba sa tingin sa'yo niya ni Sir Matias kapag nagpapatimpla ng kape. Girl, jackpot ka no? Mula sa basurang si Leo, napunta ka sa isang bilyonaryo. Karma talaga. Naisandal na lang ni Meng ang ulo sa sandalan ng sofa. Pero natatakot ako, Carol eh. Masyadong mabilis. Baka dahil lang sa bata kaya niya ginagawa to. Hayaan mo siyang patunayan ng sarili niya, Meng. Sa ngayon, isipin mo muna ang sarili mo tang baby at saka humanda ka dahil sigurado kung hindi papayag si Leo na basta-basta ka nilang mawala, lalo na't nalaman niyang mayaman ang nakabuntis sa'yo, no? Nabuhay ang kaba sa dibdib ni Meng sa huling sinabi ng kaibigan. Tama si Carol, kilala niya si Leo. Gahaman ito sa pera at may mataas na pride bilang lalaki.
Ang malaman nitong baog ito at ang pumalit sa kanya ay si Matthias Vance ay isang malaking sampal na siguradong gagantihan nito. Lumipas ang 3 araw na puno ng pag-aalala mula kay Matthias. Hindi na nito pinayagang pumasok si Meng sa opisina at kumuha na rin ito ng pribadong doktor na pupunta mismo sa kondo para suriin siya. Lahat ay tila perpekto hanggang sa isang gabi habang naghahanda ng hapunan si Meng. Nakarinig siya ng sunod-sunod at marahas na katok sa pinto ng kondo. Kunot noong lumapit si Meng. Ang akala niya, si Matthias ito na nakalimutan ng susi. Ngunit pagtingin niya sa peephole, nanlamig ang buong katawan niya. Si Leo, kasama ang kabit nitong si Brenda. Paano nito nalaman ang address ng kondo? Meng, buksan mo tong pinto. Alam kong nandyan ka. Sigaw ni Leo mula sa labas. Boses na tila lasing at nagwawala. Huwag mo kong pagtaguan. Pag-usapan natin ang anak ko. Nanginginig ang mga kamay ni Meng habang hinahawakan ng kanyang cellphone para tawagan si Matthias. Ngunit bago pa man niya mapindot ang numero, narinig niya ang boses ni Brenda sa labas. Mengay, lumabas ka dyan. Huwag kang magmalinis. Akala mo ba hindi namin alam na ginamit mo lang ang boss mo para palabasing baog si Leo? Sinong niloko mo? Hindi baog ang lalaki ko. Baka kung kani-kanino ka nagpakandong para lang makahuthut ng pera sa bilyonaryong yan. Sigaw ni Brenda na sinundan ng malakas na kalampag sa pinto. Ang galit na kanina pa pinipigilan ni Meng ay biglang sumabog. Hindi niya hahayaang tapakan muli ng dalawang ito ang kanyang dignidad. Lalo na ngayon na may dinadala siyang buhay. Inilapag ni Meng ang cellphone at marahas na binuksan ang pinto. Napatigil ang dalawa nang bumukas ito. Ngunit agad nang umisi si Leo nang siya ay makita. Sa wakas, lumabas ka rin. Akala mo ba matatakot mo ko sa bilyonaryo mo, Meng? Anak mo yung dinadala mo. Alam ko. Nagpanggap ka lang na baog para may dahilan kang iwan ako. Umalis kayo rito bago ko tawagin ng security. Malamig na banta ni Meng. Security? Sige, tawagin mo. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya kapag nalaman ng media na ang sekretarya ni Matthias Vance ay isang sinungaling na nagpapakabit sa kanya. Eksena ni Brenda, sabay damba palapit kay Meng na tila sasabunutan ito. Reflex na napahawak si Meng sa kanyang tiyan at napaatras. Ngunit bago pa man siya mahawakan ni Brenda, ay isang malaking kamay ang biglang humuli sa braso ng babae at marahas itong naitulak palayo. Sino ang tinatawag mong kabit? Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa ang umalingaw-ngaw sa hallway. Nandoon si Matthias, may hawak na mamahaling paper bag at ang mga mata nito punong-puno ng galit. Agad nitong hinila si Meng sa kanyang likod upang protektahan habang ang kanyang matikas na katawan ay humarang sa harap ni Leo at Brenda. Sir Matthias. Nauutal na saad ni Leo. Biglang nawala ang tapang nang makaharap ang totoong may-ari ng lugar. Tinitigan sila ni Matthias na may matinding pandidiri. I warned you before, Leo. I told you to never show your face to her again. At ikaw, you dare threaten my woman in my own property? Baling ito kay Brenda na ngayon ay namumutla na. Sir, niloloko ka lang ng babaeng yan. Giit pa rin ni Leo. Sinusubukang isalba ang kanyang natitirang pride. Anak ko ang dinadala niya. 2 taon kaming nagsama. Imposible na sa'yo agad yan. Matigas nang umiti si Matthias. Isang ngiti na nagdala ng kilabot sa magkarelasyon. Kung ganun, bakit hindi natin hintayin ang DNA test? Pero habang nag-aantay tayo, kinuha ni Matthias ang kanyang cellphone at may tinawagan. Attorney Santos, ihanda mo ang demanda laban kay Leo at Brenda para sa trespassing, harassment at extortion. At siguraduhin mong walang piyansa ang makakapagpalabas sa kanila. Nang ibaba ni Matthias ang telepono, tumingin siya sa dalawa na ngayon tila maiiyak sa takot. You mess with the wrong man, and you definitely mess with the wrong woman. I'll make sure you rot in jail. Bago pa man makapagsalita ang dalawa, dumating na ang 4 na armadong security ng building. Kasamang 2 pulis na tinawagan na pala ni Matthias bago pa ito umakyat. Agad na pinusasan sina Leo at Brenda habang sumisigaw at nagmamakaawa ang mga ito. Ngunit hindi na sila nilingon pa ni Matthias. Isinara ni Matthias ang pinto at agad na humarap kay Meng. Kita ang pag-aalala sa mukha nito habang hinahawakan ng 2 niyang balikat.
Are you okay? Sinaktan ka ba nila? Napailing si Meng. Unti-unting pumatak ang luha niya dahil sa relief. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang may isang lalaking handang itaya ang lahat para lang protektahan siya. Yumakap si Meng kay Matias at hindi naman nag-atubili ang lalaki na yakapin siya ng mahigpit habang hinahalikan ng ibabaw ng buhok niya. Ligtas ka na, Mengay. Ligtas na kayo ng anak natin. Lumipas ang ilang buwan, naging mabilis ang usad ng kaso ni Leo at Brenda. Sa tulong ng makapangyarihang mga abogado ni Matias, tuluyan silang nakulong at walang nagawa kundi tanggapin ang kanilang parusa. Nabawi rin ni Meng ang mga perang nakuha sa kanya ni Leo noon para sa peking pangpapagamot at mga gastusin sa bahay. Habang lumalaki ang tiyan ni Meng, mas lalong nagiging maalaga si Matias. Hindi na ito pumapasok minsan sa opisina para lang samahan si Meng sa kanyang mga prenatal check-ups. Ang malamig na CEO noon, naging isang mapagmahal na ama at kapareha ngayon. Isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe ng kondo, nakasandal si Meng sa dibdib ni Matias habang pinapanood ang mga ilaw sa lungsod. Hinahaplos ni Matias ang kanyang malaking tiyan. Matias? Minsan naiisip ko, paano kung hindi ko nalaman ang totoo nung gabing yun? Baka hanggang ngayon, nagpapakatanga pa rin ako. Iniharap siya ni Matias sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Huwag mo nang isipin ang nakaraan, Mengay. Ang mahalaga, nandito ka na sa akin. You are my present and you will be my future. Kinuha ni Matias ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at saka ito binuksan. Isang napakagandang diamond ring ang kuminang sa ilalim ng liwanag ng buwan. I promise you before that you will be my wife. I want to make it official, Mengay. Will you marry me? Oo, Matias. Pakakasalan kita. Isinuot ni Matias ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan siya ng matamis. Akala ni Meng doon na magtatapos ang kanyang kwento sa isang masayang bukas. Ngunit habang magkayakap silang dalawa, biglang tumunog ang telepono ni Matias. Sinagot ito ng lalaki at habang nakikinig sa kabilang linya, unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Matias. Muling tumigas ang kanyang panga at ang kanyang hawak sa kamay ni Meng biglang humigpit. What do you mean she's back? I thought she was dead. Malamig na tanong ni Matias sa kabilang linya. Naramdaman ni Meng ang biglang pagbabago ng aura. Tumingin siya kay Matias. Bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Sino ang bumalik? At anong kinalaman ito sa lalaking akala niya kanya na ng buong buo? Dahan-dahang ibinaba ni Matias ang cellphone. Ang kaninang init at lambing sa kanyang mga mata, napalitan ng isang blankong titig na tila tumatagos sa kawalan. Ang kanyang kamao, mariing nakakuyom, sapat para mapansin ni Meng. Matias, sino yun? Sino ang bumalik? Humarap sa kanya si Matias. Pilit nitong pinapakalma ang kanyang muka. Ngunit kilala na ni Meng ang galaw nito. May malalim na kaba at galit na itinatago ang lalaki. Nothing, Mengay. It's just some old business matter. Huwag mo nang isipin yun, okay? You need to rest. Malambot, ngunit halatang pilit na sagot ni Matias. Bago ito humalik sa kanyang noo at pumasok sa loob ng kwarto para magpalit ng damit. Naiwang nakatayo si Mengay sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi biglang nagdulot sa kanya ng kilabot. Alam niyang hindi lang basta business ang narinig niya. Malinaw ang salitang binigkas ni Matias kanina. I thought she was dead. Babae ang tinutukoy nito at base sa reaksyon ng isang makapangyarihang Matias Vance, ang babaeng ito ay may malaking bahagi sa kanyang nakaraan. Isang nakaraang kailanman, hindi pa na ikukwento sa kanya. Kinaumagahan, hindi mapakali si Meng sa loob ng kondo. Sinubukan niyang tawagan si Carol para magtanong kung may alam ba ito tungkol sa nakaraan ng kanilang boss. Ngunit maging si Carol, walang sapat na impormasyon dahil bago pa man sila pumasok sa kumpanya, kilala na si Matias bilang isang mailap at misteryosong bachelor. Habang nag-aayos ng mga gamit sa sala, nakarinig si Meng ng marahang katok sa pinto. Akala niya ay ang driver ni Matias na maghahatid ng kanyang mga prutas. Kaya agad niya itong binuksan nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi driver ang nakatayo sa labas.
Isang matangkad, napakaganda at eleganteng babae ang sumalubong sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting terno, may sunglasses at may bit-bit na mamahaling bag. At nang tanggalin ng babae ang kanyang salamin, bumungad ang mga matatalim ngunit mapupungay na mga mata. Tiningnan ng babae si Meng mula ulo hanggang paa. Bago huminto ang tingin nito sa malaki ng tiyan ni Meng at sa diamond ring na nasa daliri nito. So totoo nga, he really found a replacement. Seryoso ngunit may otoridad na saad ng babae. Ang boses nito ay may halong pait. Sino po sila? Pilit pinatatatag ang sarili sa harap ng hindi kakilala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Humakbang ito pa itaas, sapat para maamoy ni Meng ang pamilyar na pabango. Ang pabangong katulad ng nakatagong bote ng pabango ng babae sa walk-in closet ni Matias na nakita niya noon ngunit hindi niya pinansin. I am Vanessa, the real owner of that ring you're wearing, and the legal wife of Matias Vance. Parang binagsakan ng langit si Meng sa narinig niya. Ang kanyang dalawang kamay, otomatikong napahawak sa tiyan niya. Legal wife? Paano? Ang alam ng lahat, walang asawa si Matias. Nagsisinungaling ka. Utal na sabi ni Meng. You can check the marriage registry, sweetheart. 5 taon kaming kasal ni Matias bago ko nagkaroon ng aksidente sa ibang bansa at nabalitaang namatay. But as you can see, I am very much alive. Paliwanag ni Vanessa, walang emosyon ng muka. Nandito ko hindi para makipag-away sa'yo. Nandito ko para kunin kung ano ang akin. At ang sanggol na yan, itinuro nito ang tiyan ni Meng, ay hinding-hindi magiging legal na anak ni Matias hanggang kasal kami. Bago pa man makasagot si Meng, biglang bumukas ang elevator sa dulo ng hallway. Iniluwan nito si Matias na halatang nagmadaling umuwi matapos malaman ng kanyang mga tauhan ng nangyari. Vanessa! Sigaw ni Matias, ang kanyang boses umaalingaw-ngaw sa buong palapag. Agad na tumakbo si Matias patungo sa kanila at marahas na hinila si Meng sa kanyang likuran. Habang ang kanyang mga mata nagbabaga sa galit na nakatitig sa babae. How dare you to come here? Get out of my sight! Hindi natakot si Vanessa. Sa halip, tumingin ito kay Matias na may pangungulila at pait. Matias, buhay ako. Hindi mo ba ako yayakapin? Hindi mo ba ako na-miss? Iniwan ko lang ang bansa dahil sa pagbabanta ng pamilya mo. Pero bumalik ako para sa'yo. Tapos na tayo, Vanessa. Patay ka na sa buhay ko. Mula nung araw na pinili mong tanggapin ang pera ng mga magulang ko para iwan ako. Kahit anong sabihin mo, Matias, kasal pa rin tayo sa batas. At ang babaeng yan ay mananatiling kabit mo lang sa paningin ng lipunan. At ang anak nyo, isang bastardo. Kabit? Bastardo? Ang mga salitang yon, parang mga palasong sumaksak sa puso ni Mengay. Ang akala niyang perpektong simula ng kanyang bagong buhay, biglang nagmukhang isang malaking komplikadong teleserye. Naramdaman ni Meng ang biglang pagkirot ng kanyang puson, dala ng labis na stress at takot. Matias, daing ni Meng, sabay hawak ng mahigpit kay Matias. Naramdaman ni Matias ang panghihina ni Mengay. Lumingon ito at nakita ang pamumutla ng mukha niya. At nang tumingin siya sa ibaba, nanlaki ang mata niya nang makita ang ilang patak ng dugo na dumadaloy sa binti ni Meng. Mengay? Natatarantang binuhat ni Matias si Meng. Tumingin siya kay Vanessa na may pamaslang na tingin. Kung may mangyaring masama sa mag-ina ko, Vanessa, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na nabuhay ka pa. Agad na tumakbo si Matias patungo sa elevator. Habang karga-karga si Meng na unti-unti nang nawawalan ng malay dahil sa sakit at takot. Habang dahan-dahang ipinipikit ni Meng ang kanyang mga mata, isang takot ang namayani sa kanya. Maisasalba ba ang kanyang anak? At sa muling pagkabuhay ng nakaraan ni Matias, may puwang pa bang isang tulad niya sa isang buhay ng bilyonaryo? O muli na naman siyang may iwang sawi at sugatan? Nang magising si Meng, ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakakalunod na amoy ng gamot at puting kisame ng hospital. Blanko ang kanyang isip ng ilang segundo hanggang sa bumalik ang alaala ng dugo, ng sakit at ng mukha ni Vanessa. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang tingin sa sariling tiyan. Mengay,
Napalingon siya sa tabi ng kama. Doon ay nakaupo si Matias. Gulo-gulo ang buhok nito, malalim ang eye bags, at ang mamahaling polo nito ay may mga bakas pa ng natuyong dugo. Agad nitong hinawakan ng nanginginig niyang kamay. Matias, ang anak natin, ang baby ko. Garalgal ang boses ni Meng. Nagsisimula ng pumatak ang mga luha. Isang pilit, ngunit banayad ng ngiti ang isinalubong sa kanya ni Matias. Bago ito tumayo at humalik sa kanyang noo. The baby is safe, Mengay. Safe ang anak natin. Sabi ng doktor, nakunan ka ng kaunting dugo dahil sa matinding stress mo. Pero dahil kapit tuko ang baby natin, nalampasan niya yun. You just need to stay here for a few days to rest. Nakahinga ng maluwag si Meng. Parang tinanggalan siya ng tinik sa dibdib. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyan habang tahimik na nagpapasalamat sa itaas. Ngunit pagkatapos ng ginhawa, muling bumalik sa kanyang katotohanan. Tumingin siya sa mga mata ni Matias. Mga matang puno ng pagmamahal, ngunit may malalim na sugat at itinatagong komplikasyon. Sino siya, Matias? Totoo ba? Totoo bang kasal kayo? Huminga ng malalim si Matias at naupo sa gilid ng kama. Marahan itong pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Meng gamit ang kanyang hinlalaki. Yes. We were married 5 years ago. Pero bago mo isiping niloko kita, makinig ka muna. It was an arranged marriage set up by my parents. Hindi ko siya mahal at alam kong pera lang din ang habol niya sa akin. 1 taon pa lang kaming kasal nang mapatunayan kong may iba siyang lalaki at ninanakawan niyang kumpanya. Nang malaman ng mga magulang ko ang ginawa niya, binayaran nila si Vanessa ng malaking halaga para tuluyang maglaho at pumayag sa annulment. Umalis siya ng bansa. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan na lang namin na aksidente ang sinasakyan niyang yate sa Europe. Walang natagpo ang katawan, kaya idiniklara siyang patay ng batas. Ang hindi ko alam, pineki pala niyang kamatayan niya para takasan ang mga kaso niya sa ibang bansa gamit ang pera ng pamilya ko. At ngayong nalaman niyang kukunin ko na ang buong kontrol ng Vance Group, bumalik siya para manggulo at humingi ng mas malaking pera. Pero Matias, paano ang baby natin? Sabi niya, bastardo ang anak ko hanggat kasal kayo. Hinalikan ni Matias ang kamay ni Meng. Mas lalong humigpit ang hawak nito. I already instructed my lawyers. We are filing for a declaration of presumptive death and fraud against her. At kung ayaw niyang pirmahan ng papeles, ibubunyag ko ang lahat ng krimen niya para mabulok siya sa kulungan tulad ng ginawa ko kay Leo. Hinding-hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng mag-ina ko. Hinding-hindi, Mengay. Lumipas ang 3 araw at nakalabas na ng hospital si Meng. Upang masiguro ang kanyang kaligtasan, inilipat muna siya ni Matias sa isang pribado at secret mansion ito, kung saan may mga personal na bodyguards at nurse na nagbabantay sa kanya 24/7. Dumadalaw si Matias gabi-gabi pagkatapos ng trabaho sa Maynila. Isang hapon, habang naglalakad si Meng sa malawak na garden ng mansyon, dumating si Carol para siya ay bisitahin. Grabe, Mengay, para ka ng prinsesa rito ah. Pero, kamusta ka naman? Sabi sa opisina, nagwawala daw si Vanessa sa main building kahapon. Pilit na hinahanap si Sir Matias, pero pinakaladkad lang sa mga gwardya palabas. Napabuntong hininga si Meng habang naupo sila sa isang bench. Mabuti naman ang lagay ko, Carol. Ang baby okay naman, pero hindi ko maiwasang mag-alala. Ang daming nangyayari mula kay Leo, ngayon naman si Vanessa. Naku, wag mo nang isipin yung bruhang yun. Kita mo nga yung ginagawa ni Sir Matias para sa'yo. Protektadong-protektado ka. Ang balita sa accounting, pinasara na ni Sir Matias lahat ng joint accounts na pwedeng pakinabangan ni Vanessa. At binaligtad na ang buong bansa para mahanap ang mga ebidensya ng panluloko niya noon. Talagang itatapon siya sa kulungan ng boss mo. Nakahinga ng maluwag si Meng dahil sa sinabi ni Carol. Unti-unti niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa sa labang ito. 2 buwan nang mabilis na lumipas. Tahimik at payapa ang buhay ni Meng. Malaki na ang tiyan niya, 6 na buwan na, at kitang-kita ang glow sa kanyang muka dahil sa labis na pag-aalaga ni Matias. Ang kaso laban kay Vanessa umuusad na rin sa korte at ayon sa mga abogado, malaki ang tsansa na tuluyang mapawalang bisa ang kasal
sa loob ng ilang linggo dahil sa mga nakuhang peking dokumento ng babae. Isang gabi, maagang umuwi si Matias. May dala itong bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Meng at isang maliit na cake. Happy 6 month ng pagdadalang tao, my love. Nakangiting bati ni Matias bago hinalikan si Meng sa mga labi. Salamat, Matias. May magandang balita ba sa korte? Yes, next week, ang judge ay maglalabas na ng final decision para sa annulment at warrant of arrest para kay Vanessa dahil sa pagnanakaw at fraud. Malapit na tayong maging malaya, Mengay. Malapit na tayong magpakasal. Niyakap ng mahigpit ni Meng si Matias. Pakiramdam niya ay sa wakas, narating niya na ang dulo ng tagumpay. Subalit hating gabi na, nang magising si Meng dahil nauuhaw siya. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Matias na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi dahil sa pagod. Pagkababa niya ng kusina, napansin niyang patay ang lahat ng ilaw sa sala. Maliban sa isang maliit na liwanag mula sa nakabukas na telebisyon na nakamute. Kunot noong lumapit si Meng para patayin ito. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng remote, naramdaman niya ang isang malamig na bagay na dumikit sa kanyang leeg mula sa kanyang likuran. Isang patalim. Huwag kang sisigaw, Mengay. Isang pamilyar at mapait na boses ng babae ang bumulong sa kanyang tenga. Nanigas ang buong katawan ni Meng, si Vanessa. Paano ito nakapasok sa kabila ng mga bodyguards at mataas na bakod ng mansyon? Akala niyo ba, ganun kadaling sirain ang buhay ko? Akala ba ng Matias mo, papayag akong mabulok sa kulungan habang kayong dalawa nagpapakasasa sa pera ng mga Vans? May halong pagkabaliw na bulong ni Vanessa habang unti-unting ibinababa ang patalim patungo sa malaking tiyan ni Meng. At kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Naramdaman ni Meng ang matinding takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na nasa loob ng kanyang tiyan. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso na parang tambol habang sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumubukas ang pinto ng kwarto nila ni Matias dahil sa narinig na kaunting kaluskos. Napatitig si Meng sa anino ni Matias na dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Walang ingay ang hakbang nito, ngunit ang hawak nitong baril nakatutok na direkta sa kanila. Sa kabila ng matinding kaba, pilit na pinatigas ni Meng ang kanyang boses para manatili ang pansin ni Vanessa sa kanya. Gawin mo, Vanessa, saksaking mo ko. Hamon ni Meng na nagpatigil sa pagkabaliw ng babae. Pero tandaan mo, sa oras na may mangyari sa amin ng anak ko, masisigurado kung hindi lang kulungan ng bagsak mo. Alam nating dalawa kung anong kayang gawin ng isang Matias Vance. Manahimik ka! Buliyaw ni Vanessa. Inang pagkakataong hinihintay ni Matias. Mabilis itong sumugod pababa. Ngunit bago pa man niya maitulak si Vanessa, naging alerto ang babae. Hinila ni Vanessa si Meng para gawing panangga. Ibababa mo yung baril mo, Matias, o lalaslasin ko ang leeg ng kabit mo. Sigaw ni Vanessa habang ang patalim lumipat sa leeg ni Meng. Natigilan si Matias. Ibinabaan niya ng bahagya ang kanyang baril habang ang kanyang mga mata nagbabaga sa galit. Bitiwan mo siya, Vanessa. Kunin mo na ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang silang sasaktan. Habang nagkakasukatan ng tingin ng dalawa, nagkaroon ng pagkakataon si Meng. Ginamit niya ang siko niya para sikmuraan ng malakas si Vanessa. Napaatras ang babae sa gulat at sa pagkakataong yun, mabilis na hinila ni Matias si Meng patungo sa kanyang likuran. Dumating na rin ang mga bodyguard na nagising dahil sa ingay. Sa takot na makulong, mabilis na tumakbo si Vanessa patungo sa nakabukas na bintana sa kusina at tumalon pababa sa kadiliman ng gabi. Hulihin niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Are you okay? Sinaktan ka ba niya? Hinarap niya si Meng. Napailing si Meng. Nanginginig pa rin habang nakahawak sa kanyang tiyan. Okay lang ako. Ang baby. Okay ang baby. Niyakap siya ng mahigpit ni Matias. Ramdam ni Meng ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Isang patunay kung gaano ito natakot para sa kanya. Ngunit sa kabila ng init ng yakap nito, may isang padar pa rin sa kanilang pagitan. Hindi pa rin malinaw kay Meng kung ano nga ba talaga sila. Mahal ba siya nito o ginagawa lang niya ito dahil sa kanyang dinadalang anak? At si Matias naman, pinipigilan ng sarili.
dahil ayaw niyang isipin ni Meng na kinakahon niya ito dahil lang sa obligasyon bilang ama. Dahil sa insidente, nagpa siya si Matias na ibalik si Meng sa Maynila at ilagay sa mas ligtas at pribadong kondominium na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Doon ay mas mahigpit ang seguridad. 1 buwan nang mabilis lumipas. 7.5 buwan na ang tiyan ni Meng. Ang relasyon nila ni Matthew nananatiling nasa isang komplikadong sitwasyon. Magkasama sila sa iisang bubong. Inaalagaan siya nito sa lahat ng kailangan niya. Ngunit walang formal na pag-amin na nagaganap. May mga gabi na nagkakatitigan sila ng matagal. May mga haplos na may kahulugan. Ngunit parang palaging may pumipigil. Isang hapon, habang nagpapahinga si Meng sa sofa, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang numero sa kanyang cellphone. Sinagot niya ito. Meng, Leo, paano mo nakuha ang number ko? Huwag mo na akong kukulitin. Tapos na tayo. Meng, please, makinig ka muna sa akin. Nagsisisi na ako. Iniwan na ako ni Brenda nang malaman niyang wala na akong pera. Meng, napatunayan ko sa sarili ko na ikaw lang talagang mahal ko. Yung 2 taon natin, hindi mo ba inaalala? Kahit hindi ako ang ama ng dinadala mo, handa akong tanggapin yan. Pinalayas ko na si Brenda, Meng. Bumalik ka na sa akin. Magsimula ulit tayo. Napatakip ng bibig si Meng. Ang mga alaala ng 2 taon nilang pagsasama, ang mga simpleng pangarap, ang mga panahong akala niya si Leo ang kanyang habang buhay, biglang nagbalik sa kanyang isip. Mga bahagi ng kanyang puso na nasasaktan para kay Leo. Ngunit ang sakit na idinulot nito ay mas matimbang. Huli na ang lahat, Leo. Huwag mo na akong tatawagan. Sagot ni Meng bago tuluyang pinatay ang tawag. Napaupo siya sa sofa. Nalilito ang isip. Bakit sa mismong sandali na sinusubukan niyang buuin ang sarili niya kasama si Matias? Tsaka naman bumabalik ang lalaking unang minahal niya. Hindi alam ni Meng na mga sandaling yun, si Matias ay may sarili ding pinagdadaanan. Sa loob ng kanyang opisina sa Vance Group, nakatayo si Matias sa harap ng kanyang malaking bintana habang hawak ang isang lumang litrato. Litrato nila ni Vanessa noong mga unang buwan ng kanilang kasal. Noong mga panahong akala niya, totoo ang ngiti ng babae bago niya nalamang pagtataksil at pera lang pala ang habol nito. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang kanyang sekretaryang pumalit kay Meng. Sir, may nag-iwan po nito sa front desk para sa inyo. Isang itim na kahon ang inilapag nito sa lamesa at nang buksan nito ni Matias, isang sulat ang nasa loob na may sulat kamay ni Vanessa kasama ang kanyang lumang wedding ring. Matias, alam kong galit ka sa akin, pero bumalik ako hindi dahil lang sa pera. Bumalik ako dahil na-realize ko na sa lahat ng lalaking nakasama ko, ikaw lang ang totoong nagpahalaga sa akin. Ang aksidente ko sa Europe ang nagpabago sa akin. Bigyan mo ko ng isang pagkakataon na patunayang nagbago na ako. Magkita tayo sa lumang penthouse natin sa Sabado. At kung hindi ka pupunta, ibibigay ko sa media mga dokumentong sisira sa pangalan ng Vance Group at sa sekretarya mong si Mengay. Niyari ni Matias ang sulat sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay nagtatalo. May bahagi ng kanyang nakaraan kay Vanessa ang nagiiwan ng panghihinayang. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil sa multo ng isang pangakong nasira. Ngunit mas nangingibabaw ang takot niya para sa kaligtasan ni Meng at ng kanilang anak. Maimpluwensya na rin si Vanessa ngayon, kaya nakakalusot pa ito. Pero sisiguraduhin niya na pag lumapit pa ulit ito sa mag-ina niya, kikilos na talaga siya sa sarili niyang paraan. Dumating ang gabi ng Sabado. Hindi sinabi ni Matias kay Meng kung saan siya pupunta. Ang bilin lang niya, magpahinga ito. Ngunit dahil sa kuryosidad at kaba, tinawagan ni Meng si Carol para magtanong kung may alam ito na schedule ng kanilang boss. Meng, nakita ko sa private calendar ni Sir Matias bago ko umalis sa opisina kahapon. May appointment siya sa lumang penthouse niya sa Makati at ang nakasulat na pangalan, V. Bulong ni Carol sa kabilang linya. Si Vanessa. Parang sinaksak ang puso ni Meng. Ibig sabihin ba nito, sa kabila ng lahat ng ginawa ni Vanessa, may halaga pa rin ito kay Matias? At baka kaya hindi maging malinaw ang relasyon nila ay dahil may puwang pa rin ang legal na asawa nito sa puso ng bilyonaryo. Hindi napigilan ni Meng ang kanyang sarili. Palihim siyang lumabas ng kondo, sumakay ng taxi at nagtungo sa address ng penthouse na ibinigay sa kanya ni Carol.
Pagdating niya sa tapat ng pinto ng penthouse, dahan-dahan itong nakabukas. Pumasok si Meng nang walang ingay. Ang sala ay madilim, ngunit may liwanag na nagmumula sa master's bedroom. Dahan-dahang lumapit si Meng at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon, nakita niya si Matias na nakatayo, habang si Vanessa nakayakap sa kanya mula sa likod, umiiyak at nagmamakaawa. Matias, please, pinalayas ko ng lahat ng tao sa buhay ko. Ikaw ang kailangan ko. Magsimula tayo ulit. Handa akong iurong ang lahat. Huwag mo lang akong itapon sa kulungan. Pagmamakaawa ni Vanessa habang nakasubsubang muka sa likod ng lalaki. Hindi gumagalaw si Matias, ngunit hindi rin niya itinutulak ang babae palayo. Ang kanyang mga matay blanco, tila ba may malalim na iniisip na pinatitimbang sa kanyang sarili. Napatakip ng bibig si Meng habang ang mga luha nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay doble sa sakit na naramdaman niya kay Leo. Mas masakit palang makita ang lalaking unti-unti mo nang minamahal na kayakap ang kanyang nakaraan, habang ikaw nananatiling walang malinaw na posisyon sa kanyang buhay. Akmang tatalikod na si Meng para tumakbo palayo nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Isang tawag mula kay Leo. Dahil sa tunog, sabay na lumingon sina Matias at Vanessa sa direksyon ng pinto. Mengay? Gulat na saad ni Matias. Agad nitong itinulak si Vanessa palayo at humakbang patungo sa kanya. Ngunit bago pa man makalapit si Matias, nakita ni Meng ang isang malamig at mapaglarong ngiti sa mga labi ni Vanessa mula sa likuran ng lalaki, na tila ba nakuha nito ang eksaktong reaksyon na kanyang hinahangad. Nanginginig ang mga labi ni Meng habang nakatitig sa dalawa. Ang hawak niyang bag tuluyang nalaglag sa sahig, kasabay ng kanyang cellphone na patuloy pa ring nagva-vibrate. Mengay, it's not what you think. Mabilis na sabi ni Matias. Bakasang matinding kaba sa boses nito, isang emosyon na kailanman hindi pa nakikita ni Meng sa mukha ng kanyang bilyonaryong boss. Hindi sumagot si Meng. Tumalikod siya at pilit naglakad palayo. Bawat hakbang, mabigat dahil sa 7 buwan niyang tiyan at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Mengay, sandali! Bitawan mo ko, Matias. Bitawan mo ko. Ano ba ako sa'yo? Isang sekretarya na nabuntis mo? Isang responsibilidad? Kasi kung oo, sabihin mo naman sa akin para hindi ako nagmumukhang tanga na naman. Nandito ko para tapusin ang lahat sa kanya. Inakit niya ako, Meng. Niyakap niya ako mula sa likod bago ka dumating. Ngunit bago mo pa makita yon, tinatapos ko na ang lahat ng ugnayan ko sa kanya. Hindi ko na siya itinulak agad dahil binabalaan ko siya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mong ilihim? Alam mo ba kung gaano kahirap ang posisyon ko? Araw-araw akong natatakot, Matias. Natatakot ako na baka kaya mo lang ako inaalagaan, kaya mo lang ako binigyan ng kondo, at kaya mo lang ako pinoprotektahan ay dahil sa batang to. Natigilan si Matias, ang kanyang mga mata ay lumambot, napalitan ng isang malalim at tapat na pangungulila. Yan ba talagang tingin mo sa akin, Mengay? Ewan ko, hindi ko alam. Magkasama nga tayo sa iisang bubong, pero parang may pader sa pagitan natin. At ngayon, bumalik si Leo. Nagmamakaawa siya sa akin. Sinasabi niyang handa niya akong tanggapin kahit may dinadala akong anak ng iba. At habang naguguluhan ako, makikita ko kayo ng asawa mo na magkayakap. Damn it, Mengay. Manahimik ka. Hindi na natapos ni Mengay ang kanyang sinasabi. Nang marahas, ngunit maingat siyang hinila ni Matias pa itaas at mariing sinalubong ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Isang halik na puno ng pagnanais, ng takot at ng matagal ng pinipigilang emosyon. Natigilan si Meng. Ang kanyang mga kamay na kanina'y pilit na itinutulak ang dibdib ni Matias, unti-unting nawalan ng lakas, hanggang sa napahawak na lamang siya sa polo nito para kumuha ng suporta. Nang dahan-dahang ihiwalay ni Matias ang kanyang mga labi, nanatiling magkadikit ang kanilang mga noo. Rinig na rinig ni Meng ang mabilis at malalim na paghinga ng lalaki. Makinig ka sa akin. Hindi ito dahil sa bata. Huwag mo nang uulitin na kaya lang kita pinoprotektahan ay dahil sa dinadala mo. Matagal na kitang mahal, Mengay. Bago mo pa malamang baog ka. Bago pa pumasok si Leo sa eksena para sirain ka. Sekretarya kita at araw-araw kitang pinapanood mula sa loob ng opisina ko.
Galit na galit ako sa sarili ko noon dahil alam kong may kinakasama ka na. Kaya pinili kong manahimik at maging boss mo lang. Kaya nung gabi na, hinalikan mo ko dahil sa galit mo kay Leo. Hindi ako nagatubili dahil tangay man ako ng alak o hindi. Ikaw lang ang babaeng gusto kong hawakan. Napanganga si Meng, hindi makapaniwala sa narinig. Ang bilyonaryong si Matthias Vance matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Kaya wag mong sabihing babalik ka kay Leo dahil lang nagmamakaawa siya sa'yo. At wag mong isiping may puwang pa si Vanessa sa buhay ko. Pumunta ako rito para pirmahan niya ang waiver na hindi niya nahahawakan ng Vance Group at hindi kanya naguguluhin. Kapalit ng hindi ko pagpapakulong sa kanya. Ginagawa ko ang lahat ng to dahil mahal kita, Mengay. Hindi lang dahil sa baby natin, kundi dahil sa'yo. Napatitig si Meng kay Matthias. Ang kanyang puso na kanina lang, parang dinudurog sa sakit, biglang napuno ng isang kakaibang init at kaligtasan. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang mga takot na baka ginagamit lang siya nito, ay naglaho na parang bula dahil sa tapat na pag-amin ng lalaki. Matthias, mahal din kita. Natatakot lang ako. Natatakot ako na baka sa huli, iwan mo rin ako kapag nakuha mo na ang gusto mo. Niyakap siya ng mahigpit ni Matthias. Tila ba ibinabaon siya nito sa kanyang katawan para iparamdam na hinding-hindi siya bibitaw. I'm not Leo at hinding-hindi ako si Vanessa. Ikaw at ang anak natin ang buhay ko ngayon, Mengay. Habang magkayakap ang dalawa sa madilim na hallway ng penthouse, hindi nila napansin na mula sa loob ng kwarto, dahan-dahang lumabas si Vanessa. May hawak itong cellphone at nakatutok sa kanila. May isang mapanganib na ngiti sa mga labi habang pinapanood ang tagpong yun. Napakagandang palabas. Bulong ni Vanessa sa sarili habang pinindot ang send sa kanyang cellphone upang ipasa ang video ng pag-aminan ng dalawa sa isang sikat na media outlet sa bansa. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagmamahalan nyo kapag nalaman ng buong mundo na ang tagapagmana ng Vance Group ay anak ng isang sekretaryang pumatol sa kanyang boss habang may kinakasama pa. Hindi pa man tuluyang nakakaalis ang mensahe mula sa cellphone ni Vanessa, biglang bumukas ng marahas ang pinto ng penthouse mula sa labas. Pulis, huwag kayong gagalaw! Isang grupo ng mga armadong pulis at mga miyembro ng National Bureau of Investigation ang mabilis na pumasok sa sala. Agad nilang pinalibutan si Vanessa na nagulat at nabitiwan ng kanyang cellphone dahil sa takot. Niyakap ng mahigpit ni Matthias si Meng upang protektahan nito habang ang kanyang mga mata nananatiling nakatitig sa mga pulis. Sa likod ng mga otoridad, dahan-dahang naglakad papasok ang Chief Legal Counsel ng Vance Group na si Attorney Santos. Anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ni Vanessa habang pinipigilan ng dalawang pulis ang kanyang mga kamay upang pusasan. Matthias, ano to? May kasunduan tayo. Kasunduan? Akala mo ba talaga? Papatulan kong blackmail mo, Vanessa? The moment you sent that letter to my office, I already coordinated with the NBI. Ang buong penthouse na to, nilagyan namin ng wiretap at hidden cameras. Bago ka pa dumating, lahat ng pag-amin mo tungkol sa pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya noon, ang pagpipeking mo ng iyong kamatayan at ang pananakot mo kay Mengay, lahat yan ay recorded. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Hindi, imposible. At itong tungkol sa video na sinubukan mong isend sa mga media ngayon lang? Itinaas ni Attorney Santos ang kanyang sariling tablet. We cyberblocked the network signal of this entire floor 15 minutes ago. Walang kahit anong data o mensaheng nakalabas sa cellphone mo. At ang hawak mong cellphone, kumpiskado na bilang ebidensya ng extortion at harassment. Nanghina ang mga tuhod ni Vanessa. Ang kanyang kagustuhan at ang akala niyang perpektong plano para wasakin si Matthias at Mengay ay nagmukhang isang malaking patibong na siya mismong naglagay sa sarili. Dinaluhan mo na rin ang huling-hiling mo, Vanessa. Ang makita kong muli. Dagdag ni Matthias, ang kanyang boses punong-puno ng pandidiri. Dahil simula sa gabing to, ang susunod mo namang makikita ay ang 4 na sulok ng selda. I will personally make sure na walang piyansa ang makakapagpalabas sa'yo. Mabubulok ka sa kulungan. Umiiyak, sumisigaw at nagwawala na parang baliw na hinablot ng mga pulis si Vanessa palabas ng penthouse. Ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa
unti-unting nawala nang sumara ang pinto ng elevator. Sa wakas, tuluyan ang natapos ang multo ng nakaraan ni Matias. Hindi na makakapanggulo pa si Vanessa kailanman. Bumalik ang katahimikan sa penthouse. Nilapitan agad ni Matias si Mengay na kasalukuyang pa ring pinupunasan ng kanyang mga luha dahil sa halo-halong emosyon na kanyang pinagdaanan sa loob ng isang gabi. Lumuhod si Matias sa harap niya. Marahang hinawakan ng kanyang malamig na mga kamay at hinalikan ng mga ito. Tapos na, Mengay. Ligtas na tayo. Wala nang hahadlang sa atin. Wala nang mananakot sa iyo o sa anak natin. Tumingin si Meng sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang alinlangan o takot. Ang pader na namamagitan sa kanila kanina, tuluyan ng gumuho kasabay ng pagbagsak ni Vanessa. Salamat, Matias. At pasensya na kung nagduda ako sa iyo. Huwag mo nang isipin yun. Kasalanan ko rin naman dahil naging tikom ang bibig ko. Let's go home, my love. Sa totoong tahanan natin. Pagkalipas ng isang linggo, naging mabilis ang takbo ng mga balita. Ang kasal ni na Matias at Vanessa ay opisyal at mabilis na napawalang bisa ng korte dahil sa bigamy at fraud na kinasangkutan ng babae sa ibang bansa bago pa man ito bumalik. Kasabay nito ang pagbaba ng warrant para sa tuluyang pagkakakulong ni Vanessa nang walang karapatang magpiyansa. Samantala si Leo naman, tuluyan ng pinalayas ni Meng sa kanyang buhay. Matapos mabalitaan ang nangyari kay Vanessa at ang higpit ng seguridad na nakapaligid kay Meng, tuluyan ng natakot ang lalaki at hindi na muling nagpakita pa. Dala ang kahihiyan na ang buong mundo ngayon nakakaalam ng kanyang panluloko. Isang hapon, habang nakaupo si Meng sa balkonahin ng bago at mas malawak na condominium na binili ni Matias para sa kanilang pamilya, pinapanood niya ang paglubog ng araw. Hawak niyang isang baso ng gatas habang marahang hinahaplos ang kanyang 7 buwan na tiyan. Naramdaman niya ang 2 malakas na braso na dahan-dahang yumakap sa kanya. Ang pamilyar na bango ni Matias ang pumasok sa kanyang pang-amoy. Anong iniisip ng asawa ko? Asawa agad? Hindi mo pa nga ako niyayang magpakasal ng formal eh. Natawa ng mahina si Matias. Isang tunog na napakasarap pakinggan para kay Meng. Dahil alam niyang bihira itong tumawa sa harap ng ibang tao. Iniharap niya si Meng sa kanya at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na pulang kahon. Nang buksan niya ito, isang napakagandang diamond ring ang kuminang sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Mas maganda, mas maningning at walang bahid na kahit anong nakaraan. I kept this for a while, waiting for the perfect time. Mengay, naging sekretarya kita. Naging ina ka ng anak ko at ngayon, gusto kong maging habang buhay na kabiyak ng puso ko. Will you marry me officially? Oo, Matias. Pakakasalan kita. Habang isinusuot ni Matias ang singsing sa kanyang daliri, muli siyang hinalikan ng matamis. Alam ni Meng na ang kanyang buhay na nagsimula sa isang gabi ng puot at paghihiganti ay nagbunga ng isang bukas na puno ng pagmamahal, kapayapaan at isang pamilyang kailanman hindi na matitibag ng kahit sino man. Matapos ang gabi ng pag-amin at ang tuluyang pagkakakulong kay Vanessa, tila nabunutan ng napakalaking tinik sa puso si Mengay. Wala nang takot, wala nang taguan at higit sa lahat, wala nang multo ng nakaraan na pwedeng sumira sa kanilang dalawa ni Matias. Naging mabilis sa mga sumunod na linggo. Hindi na pinayagan ni Matias si Meng na gumawa ng kahit anong mabibigat na trabaho. Kahit sa loob ng kondo, may kinuha itong personal chef at nurse para masigurong malusog si Meng at ang kanilang baby na ngayon nasa 8 buwan na. Ang dating malamig at striktong CEO, tuluyan ng naging isang mapagmahal, maalaga at kung minsan ay silosong partner. Matias, seryoso ka ba rito? Pati ba naman ang kulay ng medyas ng baby? Ikaw ang pumili. Tsaka 3 dosena talaga? Naupo si Matias sa tabi niya sa sofa. Sabay kawit ng braso sa bewang ni Meng at isinubsob ang mukha sa leeg ng kasintahan. I want everything to be perfect. Para sa inyo ng anak natin, Mengay. At saka, hindi lang medyas ang in-order ko. I also bought a small property near the beach. Mas maganda ang hangin doon para sa bata pagkapanganak mo. Napailing na lang si Meng habang nakangiti. Ibang-iba si Matias kapag silang dalawa lang. Ang kapangyarihan at otoridad nito sa opisina na
Natutunaw na parang yelo sa sandaling hawakan nito ang kanyang lumalaking tiyan. Subalit sa kabila ng marangya at masayang setup nilang dalawa, may isang bagay pa ring bumabagabag kay Meng, ang kanyang pamilya. Mula nang iniwan niya si Leo, hindi pa niya naipagtatapat sa kanyang mga magulang ang totoong nangyari. Ang alam lang ng mga ito ay nagkahiwalay sila dahil sa hindi nagkasundo, ngunit hindi nila alam na buntis siya at lalong hindi nila alam na ang ama ng dinadala niya ay ang bilyonaryong CEO ng kumpanyang pinapasukan niya. Matias, untag ni Meng habang nilalaro ang daliri ng lalaki. Kailangan nating pumunta sa Bulacan. Kailangan kong iharap ka sa mga magulang ko. Ayokong sa iba pa nila malaman na buntis ako. Naramdaman ni Meng ang bahagyang pagbago ng posisyon ni Matias. Humarap ito sa kanya. Seryoso, ngunit may determinasyon ng mga mata. I've been waiting for you to say that, my love. Handa na ako. Actually, matagal na akong handang humarap sa kanila para hingin ang kamay mo. Dumating ang araw ng Sabado. Isang marangyang SUV ang pumasok sa maliit at simpleng subdivision kung saan nakatira ang mga magulang ni Meng. Kabado ang puso ni Meng. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Matias habang nakatitig sa pamilyar na gate ng kanilang bahay. Don't worry, I'm here. Bulong ni Matias bago ito bumaba para pagbuksan siya ng pinto. Pagpasok nila sa sala, laking gulat ng nanay at tatay ni Mengay nang makita ang kanilang anak na may malaki ng tiyan at kasunod ang isang matangkad, makisig at mukhang napakayamang lalaki. Mengay anak! Gulat na patakbo na lumapit ang kanyang ina na si Aling Teresa. Tumingin ito sa tiyan ni Meng at pagkatapos ay sa asawa nitong si Mang Mario na napakunot-nuurin. Anong ibig nitong sabihin? Akala namin naghiwalay lang kayo ni Leo dahil teka, sino itong kasama mo? Bago pa man makapagsalita si Meng, dahan-dahang humakbang si Matias pa itaas. Yumuko ito bilang tanda ng paggalang at inilahad ang kanyang kamay. Magandang hapon po, Mang Mario, Aling Teresa. Ako po si Matias Vance. Ako po ang kasintahan ni Mengay at ako po ang ama ng dinadala niya. Diretsong pagpapakilala ng bilyonaryo, walang bakas ng pag-aalinlangan sa boses. Natahimik ang buong sala. Si Mang Mario na kilalang istriktong ama ay seryosong tumingin kay Matias mula ulo hanggang paa. Vance, ikaw yung bilyonaryong boss ng anak ko na nababalitaan ko sa telebisyon, di ba? Tanong ng kanyang ama. Mengay, ipaliwanag mo sa amin to. Paano itong nangyari? Akala ko ba'y kaya kayo naghiwalay ni Leo dahil hindi kayo magkaanak? Hindi na napigilan ni Mengay. Doon sa harap ng kanyang mga magulang, idinitalye niya ang buong katotohanan. Ikinuwento niyang tungkol sa peking laboratory results na ginawa ni Leo, ang pagdadala nito ng kabit sa sarili nilang bahay, at ang panulokong 5 taon na pala siyang ginagawang tanga. Ikinuwento rin niya kung paano siya sinalo at pinrotektahan ni Matias sa lahat ng banta, kasama na ang ginagawang panggugulo ng ex-wife nitong si Vanessa. Habang nakikinig ang kanyang mga magulang, nakita ni Meng ang pag-igting ng panga ng kanyang ama sa galit kay Leo at ang pag-iyak ng kanyang ina sa labis na habag sa kanya. Ang hayop na Leo na yon! Galit na ani Mang Mario. Napasuntok sa braso ng sofa. Kung alam ko lang na ganyan ang ginawa niya sa anak ko, ako mismong kakaladkad sa kanya sa presinto. Masyado naming pinagkatiwalaan ng lalaking yon. Lumapit si Aling Teresa at niyakap si Mengay. Patawarin mo kami anak, kung hindi namin alam ang pinagdaanan mo. Ang akala namin maayos ang buhay mo roon sa Maynila. Sa gitna ng emosyonal na tagpo, dahan-dahang lumuhod si Matias sa harap ni Mang Mario at Aling Teresa na nakapagpabigla kay Mengay, ang isang Matias Vance na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo, nakaluhod ngayon sa simento. Mang Mario, Aling Teresa, alam ko pong mabilis sa mga pangyayari at maaaring maging mantsa sa paningin ng ibang naging simula namin. Pero narito po ako para patunayang seryoso ko. Mahal ko po ang anak nyo. Hindi ko po siya pinatulan dahil lang sa isang gabi o dahil lang sa bata. Minahal ko siya bilang si Mengay. Sekretary ako na tahimik kong hinahangaan noon pa. Humihingi po ako ng pahintulot ninyo na pakasalan ng anak nyo at alagaan siya at ang magiging apo ninyo habang buhay. Napatitig si Mang Mario kay Matias. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng bilyonaryo. Walang halong pagmamataas,
kundi purong respeto at pagmamahal para sa anak niya. Huminga ng malalim ang matanda at tinapik sa balikat si Matias. Tumayo ka riyan, iho. Hindi mo kailangang lumuhod. Nang tumayo si Matias, hinawakan ni Mang Mario ang kamay nito at pinagsama sa kamay ni Mengay. Ang tanging hiling ko lang bilang ama ay wag mong paiiyakin ang anak ko tulad ng ginawa ng nauna sa kanya. Mayaman ka, makapangyarihan, pero kapag sinaktan mo si Mengay, kahit nasan ka pa hahanapin kita. Hindi po mangyayari yun, Papa. Yun po ang pangako ko sa inyo. Naiyak sa tuwa si Mengay at agad na niyakap ang kanyang mga magulang. Sa wakas, ang relasyon nila ni Matias hindi na lang isang sikreto, kundi opisyal na sila, may basbas ng pamilya at tanggap ng buong buo. Ang buong hapon, napuno ng tawanan at kwentuhan. Si Matias na sanay sa mga mamahaling fine dining restaurants, ay walang kaarte-arting kumain ng inihandang simpleng ulam ni Aling Teresa. Gamit ang kanyang mga kamay na lalong nagustuhan ng mga magulang ni Mengay. Habang naghahanda silang umuwi bago magdilim, hinila ni Aling Teresa si Mengay sa kusina para bigyan ng huling bilin. Ang swerte mo sa lalaking yan, Mengay. Kita mo kung paano kanya tingnan. Parang ikaw ang pinakamagandang bagay sa mundo. Alagaan mo ang relasyon ninyo, anak. At ang baby, excited na kaming makita ang unang apo namin. Opo, Nay. Maraming salamat po. Sagot ni Meng habang nakatanaw kay Matias. Nakasalukuyang masayang nakikipag-inuman ng kape kay Mang Mario sa labas ng bahay. Pagpasok nila sa sasakyan para bumalik sa Maynila, sumandal si Meng sa balikat ni Matias habang hinahaplos nito ang kanyang tiyan. Ang kanyang daliri kuminang dahil sa suot nitong singsing. Masaya ka ba, Mrs. Vance to be? Bulong ni Matias. Sobra, Matias. Sobrang saya ko. Salamat dahil hindi mo ko binitawan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa malawak na kalsada, ay ramdam ni Mengay ang bawat sipa ng kanyang bibi sa loob ng kanyang tiyan. Alam niyang malapit na siyang manganak at alam niyang marami pa silang haharaping hamon bilang mag-asawa. Ngunit sa pagkakataong to, wala na siyang takot dahil ang lalaking kasama niya ngayon ay ang kanyang totoong tahanan. Umarangkada ang panahon na parang mabilis na agos. Isang buwan matapos ang emosyonal na pagbisita sa Bulacan, ay ligtas na isinilang ni Mengay ang isang napakagwapo at malusog na sanggol, si Baby Matthew Vance. Napakalaking selebrasyon ang naganap sa pamilya. Si Matias na kilalang mailap sa media, hindi napigilang mag-post ng unang litrato ng kanyang anak habang ito ay hawak-hawak. Doon napatunayan ng buong mundo na ang kumakalat na balitang baog o bading ang bilyonaryong CEO ay isang malaking kasinungalingan. Bunga ng pagmamahal nila ni Mengay ang bata at wala nang masihigit pa sa proteksyon na ibinibigay ng pamilya Vance sa kanila. Makalipas ang 6 na buwan, nang tuluyan ng makabawi ng lakas si Mengay at medyo malaki-laki na si Baby Matthew, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat, ang kanilang kasal. Ginanap ang kasal sa isang pribado at napakagandang venue. Walang mga hindi kilala. Tanging ang mga taong naging saksi sa kanilang mga paghihirap at tagumpay ang nandoon. Sa loob ng holding room, inaayusan si Mengay ng kanyang glam team habang karga-karga ni Aling Teresa ang nakabarong na si Baby Matthew. Napakaganda mo, anak. Naiiyak na saad ni Aling Teresa habang pinagmamasdan si Mengay sa kanyang simpleng suot na off-shoulder minimalist gown na gawa ng isang sikat na designer. Kung nasaan man ang puso mo ngayon, alam kong nahanap mo na ang tamang pahinga. Salamat, Nay. Nakangiting sagot ni Mengay. Bumukas ang pinto at sumilip si Carol na nakasuot ng kanyang bridesmaid dress. Mengay, super gwapo ni Sir Matias sa labas. Mukhang maiiyak na nga kahit hindi pa nga nagsisimula ang tugtog. Natawa si Mengay, ngunit ang kaba, napalitan ng labis na pananabik. Nang tumunog ang pamilyar na instrumental ng kanilang paboritong kanta, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng kapilya. Ang sikat ng araw, sumalubong kay Mengay na nagbigay ng tila ba isang banal na liwanag sa kanyang paligid. Sa dulo, nakatayo si Matias Vance. Nakasuot ito ng isang tailored charcoal black tuxedo. Ang kanyang buhok, maayos na nakastyle
Ngunit ang kanyang mga mata nakatutok lamang sa iisang direksyon, kay Mengay. Habang papalapit si Meng, nakita ng lahat ang dahan-dahang pagpatak ng luha mula sa mga mata ng karaniwang matigas at walang emosyong CEO. Inihatid si Mengay ni Mang Mario at Aling Teresa. Nang makarating sa tapat ni Matias, mahigpit na kinamayan ng ama ang bilyonaryo. Alagaan mo ang anak ko, Matias. Seryosong bili ni Mang Mario. Higit pa po sa buhay ko, Papa. Tapat na sagot ni Matias bago kinuha ang kamay ni Mengay at hinalikan ito. Dumating ang pinakamahalagang bahagi ng seremonya, ang pagpapalitan ng vows. Humarap si Matias kay Mengay, hawak-hawak ang magkabilang kamay nito, habang ang kanyang boses bahagyang nanginginig sa emosyon. Mengay, nung una kitang makita sa opisina ko bilang sekretarya ko, ang akala ko, nakatadhana lang akong panoorin ka mula sa malayo. Nakita ko ang bawat sakit na pinagdaanan mo at sa bawat luha na iniyak mo noon. Lihim kong hiniling sa itaas na sana ako na lang ang binigyan ng karapatang mag-alaga sa'yo. Pumasok ka sa buhay ko na magulo, pero ikaw ang nagdala ng kalmado sa mundo ko. Hindi kita minahal dahil lang sa binigyan mo ko ng anak. Minahal kita dahil ikaw si Mengay, ang babaeng nagturo sa akin ang totoong yaman, hindi nabibilang sa pera, kundi sa kapayapaan ng puso. I promise to be your shield, your partner, and your biggest fan. Mula ngayon hanggang sa huling paghinga ko, ikaw at si Macho ang uunahin ko. I love you, my wife. Napaiyak rin si Mengay habang nakikinig. Kinuha niyang mikropono para sa kanyang tugon. Matias, nagsimula tayo sa isang gabi na akala ko katapusan na ng mundo ko. Galing ako sa isang relasyon na binuo sa kasinungalingan. Kaya nung dumating ka, natakot ako na baka tulad nila. Gagamitin mo lang din ako. Pero binuwag mo lahat ng pader ko. Pinatunayan mo sa akin ang isang lalaki. Kayang magpakababa't lumaban para sa babaeng mahal niya. Salamat dahil pinoprotektahan mo kami ni Baby Matthew. Salamat dahil binigyan mo ko ng isang pamilyang ipagmamalaki ako sa buong mundo. Hindi man naging perpekto ang simula natin. Sigurado ko na ikaw ang gusto kong makasama sa dulo. Mahal na mahal kita, Matias. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Dahan-dahang itinaas ni Matias ang belo ni Mengay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bewang nito at marahang hinila pa itaas para sa isang matamis, matagal at masuyong halik na sumisimbolo sa kanilang bagong simula. Nagpalakpakan ng lahat ng tao sa loob ng kapilya, kasabay ng malakas na tawa ni Baby Matthew na tila nakikisaya sa kanyang mga magulang. Matapos ang kasal, naging tahimik ngunit marangya ang buhay ng pamilya Vance. Si Vanessa, tuluyan ang nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa labas ng bansa dahil sa kanyang mga patong-patong na kaso ng fraud, bigamy at attempted murder. Kaya tuluyan na silang nabuhay ng walang takot. Si Leo naman, lumayas na ng bansa matapos mabaon sa utang at tuluyang iniwan ng kanyang kabit. Walang naitira sa kanyang sarili kundi ang pagsisisi. Isang hapon, sa rest house nila sa tapat ng beach na binili ni Matias, nakaupo si Mengay sa isang tumba-tumba habang pinapamilk si Baby Matthew na malapit ng mag-isang taong gulang. Lumapit si Matias mula sa likod. May dalang 2 baso ng preskong juice. Ipinatong niya ang isa sa lamesa at dahan-dahang naupo sa sahig sa tabi ng tumba-tumba ni Mengay. Isinandal ang kanyang ulo sa hita ng asawa habang pinapanood ang kanyang mag-ina. Marahang nilaro ni Mengay ang buhok ng kanyang asawa gamit ang kanyang mga daliri na may nagniningning na wedding ring. Matias, salamat sa lahat. No, Mengay, salamat sa'yo. Dahil sa'yo, nalaman ko kung anong ibig sabihin ng salitang may inuuwian. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa karagatan, alam ni Mengay na ang kanyang kwento na nagsimula sa sakit ng pagtataksil natapos sa pinakamagandang tadhana, isang buhay na hindi kailanman mag-isa dahil natagpuan niya na ang kanyang habang buhay sa piling ng kanyang bilyonaryong asawa.